Amen, amen, amen. Yan. Good evening po. Good evening po sa ating pong lahat. Ayan po. Good evening. Praise be to God. Yan. At welcome everyone sa ating pong Global Harvest Goshen Q&A podcast. Today is August 13. Yon. Salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na pinagkalob sa atin. Yan po, shout out sa lahat. Good evening to Sister May. Ayan. And wow, andyan si Kuya Rudy Ondasan. Ayan, hello, Kuya Tito Rudy. Tito Rudy, kumusta po? Kumusta po si Tita LB? Ayan, shout out po sa inyo at praise be to God na nakasama po namin kayo ngayong gabi. So muli po at nagbabalik muli ang inyong lingkod, Pastor Edric and Sister Beth. Yan, para po sa ating pong podcast for tonight, Q&A. Very excited po ulit po kami ni Beth upang mag-host ng ating pong Q&A, question and answer podcast, real life issues, kung saan po open tayong pag-usapan ang mga totoong sitwasyon sa buhay at pamilya. At kung paano natin po mahaharap ang wisdom ni Lord sa mga tanong na ito. At ngayong gabi po ay we're tackling a question na laging lumalabas kapag family time ang topic. So family ang topic natin tonight, dear, Yeah. So yung ating pong pag-uusapan na tanong is quality time more important than quantity? Ayan, mas importante ba ang quality time kaysa quantity time? So napahalaga po itong ating pong pag-uusapan sapagkat sabi ko nga po ito ay family matters. So lahat tayo ay mayroong mga pamilya na kung saan ay kinabibilangan. So tingnan ho natin ngayong gabi mula sa tanong na yan ay diskubrihin natin ang mga bagay-bagay na dapat ay tayong pamilya ay pinapriority natin o binibigyan natin po ng pagkakataon ang mga pamilya po natin. So yan, tayo ho ay magsimula na hilingin natin po si Beth. Mag-opening prayer ka muna. Sige, let us pray. Let us invite the Holy Spirit to be with us. Oh, hallelujah, Abba Father, our God Almighty in heaven. Hallelujah, Lord Jesus Christ, our beautiful Savior, our King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah, God, the Holy Spirit, our great, our comforter. Father, we lift up your name, Lord, in this very hour. We praise you, we glorify your name, O God. You are worthy to be praised, O God. You are worthy to be honored, O God, and glorify, O God. Maraming salamat po, Father, for this blessed day, blessed time that you have with us, O Lord. Lord, we pray, O God, for your supernatural wisdom, knowledge, and understanding, O God, sa aming pong pag-aaral. And it's all about you, O God. Ikaw ang aming maitaas o dakilang Diyos. And Father, we are also praying for our brothers and sisters, Lord, who are joining, Panginoon, and guide them, O Lord God. And we cancel, Lord, unstable connection, Lord, sa bawat tahanan po namin. God, the Holy Spirit, take over and open the heavens, O God, for us. And I declare, Lord, na our places, O Lord, palagi ko sinasabi, Lord, that our places be a holy ground, O God, a holy place, because we are worshiping a holy God. And Lord, forgive us, Lord, from all of our sins, O God. Forgive us, Lord, from all of our shortcomings, O God. Ano man, Panginoon, ang amin pong nagawa sa maghapon, sa mga nagdaang araw that are not pleasing to you, O God, forgive us, Lord. And Father, cleanse our hearts, O God. Cover us with your precious blood, O Abba, Father. And let our teaching, our learning, Lord, be exciting, O God, be wonderful, O God. Magbigay po sa iyo to ng ngiti at mabless po namin ang iyong mga puso. Ang iyong puso, Panginoon, at ganun din po kami, Panginoon. This is my prayer and declaration, O God. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Yan.
Thank you, dear, sa magandang prayer. Nakikita yung i-ayos natin yung Talagang nakikita yan. talagang pinapakita mo Yes. yung magandang Hindi, ganyan talaga design niya. ayun, design. So yan, ano po, shout out ulit sa about sa atin. Sugarito din yan. Yan, Kung okay. makita sa camera, baka sabihin Okay nila na, okay na. Alright, sige po, ulit po, no? Magandang gabi sa ating lahat. Dito po sa lugar namin ay medyo kumukulog. Kumukulog, yes. Medyo may pag-ulan. So let's pray na maging maayos po ang ating internet connection para tuloy-tuloy po yung ating pong Yes. podcast for tonight. So again, ano po, ngayon pong gabi ay sabi nga natin, pag-usapan natin ang isang tanong na kung saan ay tayong pamilya po ay dapat nating makita ito sa ating mga buhay. So, pag-uusapan natin po talaga ngayon ay usapang pamilya, usapang pamilya. So, ready na ba kayo? Ready ka na, dear, para sa ating first segment? Ikaw ang unang segment natin. Ops, sandali po. Sandali po, ang aming pong camera. ang amin po kasi mga alaga ay natatakot po sa kulog at sa kidlat. Kaya naggalaw po tong aming cam. Yan. Okay. Baka bumagsak. Sandali po yung aming aso nasa ilalim natatakot sa kulog. Oo. Ayan. Oo. Tumayo ka kaya muna tayo. Waki, Poti, alis nga dyan, sandali. Poti. Ayan. Yep. Yan, natatakot yung aming mga aso. Sumisiksik dito sa aming lugar ni Beth. Kaya narilikot yung camera. Ayan, sige po. Sige, Sige. So, let's start our segment for tonight. Ayan, ang ating pong pag-uusapan is about quality time. Okay? Is quality time more important than quantity? Yan. Mas importante ba ang quality time kaysa quantity time? Okay. So, what is that? The tension? Yan. Okay. So, may kilala ka bang magulang o kaibigan na laging sinasabi, hindi naman importante kung gaano kadalas, basta may quality time. Yan. Totoo po yun, mahalagang special moments. Pero isipin po natin kung ang halaman, no? Gawin ko pong illustration yung halaman. Kung yung pong halaman, didiligan po natin ng minsan lang po, no? Pero sobrang daming tubig sa isang araw na yon, no? Minsan binuhusan nyo na po pinuno nyo na po yung paso ng sobrang tubig para maghapon na po niyang tubig yon, no? Mabubuhay ba ito? Yan. Kailangan nito ng regular na dilig at tamang nutrients para lumago. Okay. Yan. So, ganun din po sa relationship. Hindi lamang po sa mga bakasyon, mga birthdays, anniversaries, ano pa ba? O mga special dates. Let's say, yung mga reunion, no? Na dapat nararamdaman ang pagmamahal. Okay? So, kadalasan po sa mga simpleng araw na moments. Sabay na pagkain, kwentuhan bago matulog, o pagdarasal ng magkasama. Nabubuo ang tunay na closeness. Yan. Kaya po ang tanong, hindi lang which is more important, kundi paano natin pagsasamahin po yung dalawa, yung quality time and quantity time. Amen. So, alam niyo po yung feeling na gusto mong mag-spend time with your kids, with your spouse, or parents, pero sobrang busy ng schedule mo. Okay, meron pong mga ganyan po tayo, no? The truth is, both matter. Yan. So, halimbawa, some say, hindi naman importante gaano kadami basta meaningful. Yan. Ang iba naman po sasabihin, hindi mo mabibuild ang relationship kung kulang sa oras. Okay, no? So, kung pakikinggan po natin, pareho silang parang tama, no? May point naman po. Pero minsan, ginagamit natin yung quality time excuse para i-justify na konti lang talaga ang oras na binibigay natin. Yan, no? Sabi natin,
Yung 2 hours, quality time na yun, no? So, pag meron iba pa, 1 oras lang. O, hindi bali, quality time naman yung in-spend ko sa inyo eh. Yun, no? So, gina-justify po natin yung mga ganon. Now, sa biblical insight po, sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 7. Ayan, isa po to sa mga gusto kong Bible verses po eh. It talks about impressing God's word on our children. Yan, no? When you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. No? Sabi doon, impress God's word. Okay? Ibig sabihin po ng talatang ito, hindi lamang po every Sunday sa church dapat maririnig o narinig ng mga anak natin ang salita po ng ating Panginoon. Dapat po araw-araw. Ayan, no? Kasi sabi, when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Okay? So, dito po sa Deuteronomy 6:6 to 7, more on sa loob po ng tahanan. Ayan, ha? So, sabi po ng ating Panginoon, ituro mo ito sa lahat ng pagkakataon. Yan. Habang nasa bahay ka, kapag naglalakad ka, bago matulog at pagkagising. Okay. So, share ko lang po ng kaunti. Ganito po yung ginawa po namin sa mga anak namin. Lalo na po ako, malaki pong role ko as a mother. No? Dahil ako po yung palaging close contact sa mga anak ko po. No? So, kahit po bago po sila matulog po noon, kinukwentuhan ko po sila ng mga Bible stories. Talaga nag-invest po kami ng mga Bible stories books. Kwentuhan ko po sila. Tapos, meron pa pong napakalaking tulong po nung yung, yung sa TV, yung, nakalimutan ko na yon. Yung kwento po ng pambata po yun eh, no? Mamaya maalala ko po yun. So, ganun pong ginagawa ko po. Tapos pagka... Flying House. Ayun, Flying House, no? Napakalaki po talagang... Bible story na mga, animation. yes, opo, napakalaking tulong po noon. Tapos, meron po kami mga books po na ininvest po yun ng mother ko. Mga books po yun, may mga... Kasi sa bata po maganda, may mga pictures eh. Hindi lamang po yung words. No? Kailangan po nila may pictures para na motivate po sila. Dapat maging creative po ang magulang, lalo po ang nanay, no? Sa pagkukwento po ng mga Bible stories sa mga anak po. Yan. At yan po, bago matulog, alam niyo po kahit na kumakain po kami, hindi po, normal po sa amin yung pag-uusap na kasama po ang Lord Jesus, tsaka po yung mga word po niya. No, mga kwentuhan, yan, pagka nagkakaroon kami ng meal together. So, parang sinasabi po ng ating Panginoon na gawin mong parte ng normal na usapan at gawain ninyo. Yan, amen. Yan po yung sinasabi ko po. Pag nag-uusap po kami dito sa bahay, hindi pwedeng wala pong Word of God. Kasama po palagi ang Word of God sa pag-uusap po namin, kahit sa mga anak po namin, no? Pagka gusto po nila kaming kausapin ni pastor, lalo na po ako po kasi talaga ang mother po kasi talaga yung napakalapit po sa mga anak eh. Palagi pong meron pong Word of God na ini-inject ko po talaga sa kanila. Yan, no? So, hindi lang po lesson, kundi lifestyle. Okay, no? So, hanggang sa lumaki na po yung mga anak namin, part na po talaga sa buhay po nila, sa buhay po namin, yung pag-uusap, nakasama po ang mga scripture verses. Yan, no? So, nandoon po yung wisdom, na build po yung wisdom. Yan, no? Kapag natural po sa atin ang pagbanggit at pamumuhay ayon sa salita ng Diyos, sabi nga po ay mas madaling mahuhubog ang puso at isip ng mga bata para mahalin at sundin ang ating Panginoon at ang kanyang salita habang lumalaki sila. Yan, no? So, maliit pa lang po dapat ini-introduce na natin sa mga bata. No, kung may mga maliliit pa po kayong mga anak dyan, o mga apo, yan, no? Ini-inject na po talaga yung Word of God. Pinapakilala na po
si God, si Jesus, at saka po si Holy Spirit. Yan. At saka yung mga anak din po namin, meron po silang kanya-kanyang Bible. Binibigyan po namin ni Pastor Edric po yan. Tapos, pina-follow up po yan. O anak, nag-morning devotion ka na ba? Nag-devotion ka na ba? O, pray ha, pray bago matulog, pray pag may exam, in everything you do, pray sa school. Ang nakakatawa po dyan, yung bunso po namin si Mariel. Kahit na po magme-merienda yan, pipikit po yung nagpe-pray. No? Na-develop na po sa kanya yun eh. Yung bang kahit na simpleng food lang, pikit yan, pe-pray siya. No? So, praise God. So, yung po, hindi pwede pong hindi mamunga yung pong ating itinatanim sa ating pong mga anak ng mga salita ng Diyos. So, kaya nga po napakahalaga, no? Sa murang isip, sa murang edad pa lang po ng mga bata, yan, ay mahubog na po natin sila, maturuan po natin na mahalin at sundin po ang ating Panginoon at yung kanyang mga salita habang lumalaki po sila. So, ibig sabihin po niyan, kailangan may family discipleship. Ang discipleship po nagsisimula po sa family. No? Hindi po sa labas. Sa family po muna. Sa mag-asawa, sa mga anak po. Yan. And bonding happen in the ordinary and consistent moments. Hindi lang po sa mga special occasions. No? So, minsan kasi, ang iba nag-aantay ng special occasions para dumagbanding. Saka na lang, napaka-ordinaryong araw naman eh. Yung pagka may special day na lang. No, hindi po. Lalo po sa atin, kapag tayo po ay mga mananampalataya, Christian family, every day is a bonding time sa family and with the Lord. Amen. No? Sabi po sa Proverbs 22 verse 6, remind us to train up a child in the way he should go. Ayan. At may kaduktong pa yan eh. And when he is old, he will not depart from it. Ang training po takes time and consistency. No? Not just one time, big time moments. Ang sinulat po sa Proverbs 22 verse 6, train up a child. Hindi po sinabing train up an adult. No. Dagdag ko lang yung Proverbs 22:6. Yung background po yung remind us to train up a child, hindi lang po sa bata. Pag sinabing train up a child, sabi nga doon ay it takes time and consistency. Ibig sabihin, lifestyle din po yan, no? Hindi lang sila maliit hanggang siya lumaki o mag-asawa. Yan. Kasi train up yan eh. Yung child yan hindi bata, hindi lang bata ang context niyan, kundi tayo na mga anak. Train up anak pang ganun, no? Ihubugin ang anak. Okay. So ibig sabihin lifestyle, consistency. No, hindi lang siya one time. So pwede sa adult. Yes, so hindi naman yung Okay. Proverbs 22:6 ay para lang sa mga bata. Ginamit lang yung child, pero yung pagtuturo about God, no, tungkol sa Diyos ay panghabang panahon. Okay. Hindi lang siya sa panahon na sila ay bata. Yan yung context to Okay. Thank you Pastor Eric sa isang insight, no? Pero sa pag-aaral din po, going back doon po sa senior ko po kanina, mas maganda po, mas mabuti kung masimulan po natin ito ng bata pa sila. No? Madali po turuan ang bata. Yan. Okay, no? Kaya nga kung gusto natin lumaki mga anak natin sa tamang way of the Lord, no? Sa tamang landas, sabi nga po kailangan natin maging consistent sa pagtuturo at pagpapakita ng tama, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Okay. So, kung pag tayo po nagsasalita, mas tinitignan po kasi ng mga bata, mga anak natin, kahit na ibang tao yung ating gawa eh. Di ba sabi nga po, action speaks louder than words. Okay, lalo na po sa bata. Sa paningin ng bata, ang gawa ng matanda ay tama. May commercial po yan. Totoo po yan.
Kahapon, nanood po ako ng isang reels. Meron pong mag-ama na magkatabi. Yung anak niya, parang toddler pa lang. Yung tatay, nasa mealtime po sila eh. Kumuha siya ng lettuce, tapos pinalamanan niya po yung lettuce, ni-rolled niya, tapos sinawsaw po niya. Ang ginawa ng husband, inabot po dun sa wife niya. So, nakita ng toddler po yung ginawa ng father niya. So, ang ginawa ng toddler, tumayo po siya doon sa chair niya, kumuha siya ng lettuce, ilagyan niya ng palaman, sinawsaw niya, inabot niya sa mother niya. Wow, nagulat yung father. You see? Mga simple act po talaga. Yun po yung nakikita, yun po yung natututunan ng mga bata. No? Kahit na po adult na. Yan. Kaya napakahalaga po na yung ating pong salita at yung ating pong gawa ay nagtutugma. No? Talagang po yan. Consistent siya. Okay? Parang pagdidilig po ng halaman, gaya po nung halimbawa ko po kanina, hindi pwedeng minsan lang tapos aasahan mong lalago ng maayos. Minsan mo lang diligan, minsan nakakalimutan pa, tapos ina-expect mo, bakit wala kang bunga? Bakit hanggang ngayon ganyan ka pa rin? Malnourished ka. Kung magsasalita lang po yung halaman, sasabihin niya, hindi mo naman ako palagi dinidiligan, hindi mo naman ako inaalagaan eh. O, diba? So, ganun po yun. Dapat regular at mayroong patience po. Yan. So, gusto ko po i-share dito, under this po, ay mag-invest ng oras araw-araw. Amen. No? Kahit yung pong simpleng kwentuhan, bago matulog, pero kadalasan po pagka kumakain po kasi doon po nagkakasama po lahat-lahat Or habang kumakain. Kami po, ang ginagawa po namin ni Pastor dahil po work from home po yung dalawang anak namin, pupuntahan po namin sa kwarto nila. Yan, guguluhin namin sila po. Kwento-kwento, kwentuhan, ganon. Tapos nag-create din po kami ng family ng group chat. Yan, no? So, ganun po ginagawa po namin. Tapos pagka okay po yung oras, pag hindi po busy sa online work, yan, nagkakasabay-sabay po kami kumain. Doon, kwentuhan, tawanan, mga joke time. Trivia question. Tingnan ko nga, ano yung common nating pinag-uusapan kapag tayo sama-sama lahat? Sagutin mo na rin. Kasi nga po, meron kami mga pets. Di ba? Yun ang aming common na pinag-uusapan, hindi yung ministry, hindi yung para lang mag-create ng commonality sa pamilya. Mga pets. Kasi minsan, may mga kwento si tatay, si nanay, hindi makarelate yung mga anak. O yung mga anak naman, hindi makarelate sila sa mga magulang. O tayo, pag usapang pets na, mga doggies natin, sa mga cats natin, yun. So, yun yung sinasabi ko na dapat naghahanap din ng mga commonality na topics na kung saan ang pamilya nag-i-invest. Hindi lang yung pinag-uusapan mo, alam mo, yung business ko, o kaya yung ministry ko, o yung pag-aaral ko, o yung negosyo ko, o kaya yung aking career. Minsan, hindi interest ng isa. So, yun yung sinasabi natin na mag-invest doon sa pamilya na maaring lahat ay nakaka-relate. Yes, nakapag-share. Tsaka diba? Plus yung minsan meron din kaming kwentuhan, kumusta nung linggo? Kumusta yung worship nyo? Yan, ganun kami. Kumusta ba yung worship nyo? O ano ang ginawa nyo? Tapos yung mga tapos yung mga anak din po kasi namin, may mga mentorship po yan. Yan, kwentuhan, kumustahan. Yan, no? So gamitin po natin yung mga kwentuhan na yan para magturo ng values tsaka faith. Sa pangalawa, maging living example. Yung po yung nabanggit ko po kanina. Mas natututo po ang mga bata, mga anak natin sa nakikita kaysa naririnig. Tapos sabihin nila, iba naman yung narinig ko, iba naman yung ginagawa. Nalilito sila. Okay, pero hanggat maaari po, kung ano yung narinig ng mga anak po natin, dapat yun din po yung ginagawa natin. Okay?
So, gawin itong opportunity. Okay, no? So, kung gusto mong maging honest sila, maging honest ka rin sa lahat ng bagay. Okay, so, yung may transparency po talaga sa family. Yung totoo, dapat totoo po sa isa't isa. May mga pagkakataon na may mga pag-uusap na kakailanganin ng serious na pag-uusap. Yan, dapat meron po tayong time sa ganyan. Okay? Next, gamitin po ang mga moments. Yan. Kapag may mga challenges, failures, or success, gawin itong opportunity para i-connect sa principle ng Bible. Yan. So, ganyan po kami sa mga anak namin. May mga, syempre, ang mga anak kailangan i-guide ng magulang, pero tandaan din po natin, ang mga anak din po natin, may mga wisdom din po sila. Okay? Huwag po natin silang i-underestimate. We need their wisdom din po. Okay? Hindi lang yung ang magulang ang nagbibigay, nagsusupply ng wisdom. Ang mga anak din po, may gift din sila ng wisdom from the Lord. Okay? So, parehas. Give and take. Yes, parehas po na na lumalago. Hindi lang yung puro si nanay, hindi puro si tatay nagsasalita. Pakikinggan rin po natin yung ating mga anak. No? Respect. Yes, okay. Lalo po, minsan may mga pagkakataon na ano nga ba na yung sa Bible ganto. Ay, ano nga pala yung ano ba yung 'di ba meron ganito sa Bible na pag-uusap si Jesus tsaka yun nagkakaroon ng sharing time po kami. Yan. Then mag-pray for and with them. Ayan. Ipakita sa kanilang na mahalagang relationship sa Lord. Hindi lang bilang rule, no? Kundi bilang buhay na connection. So, dito sa mag-pray for and with them, lalo na po yan pagkanbawa, si Mariel pag aalis po si school, talagang I see to it talagang palagi pong pinagpe-pray po namin yung anak namin. Lalo na po ako, kasi si Paso lalabas na yan para kukunin po yung sasakyan. Ako po yung nagpe-prepare, tapos bago ko po i-release si Mariel sa labas, talagang I'm praying for Mariel, guidance and protection ng Lord. Then I also declare anointing upon Mariel, no? Yung mercy ng Lord sa kanya. Talagang I release Mariel with the love and favor and guidance of the Lord every morning po yan. At kapag magme-message na yan, nanay, pauwi na ako, kahit yung mga anak namin, okay, anak, the angels of the Lord will guard and protect you, ganon, no? So, iingatan kayo ng Panginoon, or God is with you, anak. Yan, amen. So, palagi pong ganon. Yun yung sinasabi sa Deuteronomy, na huwag kakaligtaan. Palagi dapat nakadikit na sa family natin yung Word of God Lifestyle na po yan. So, sa ganitong paraan po, hindi lang natin tinuturuan sila ng tama, kundi tinuturuan din natin sila kung paano mabuhay ng tama in the eyes of God and in the eyes of people. Yan, amen. Okay, pahinga ka naman. Okay. It's lang my yan. turn. Alright, sige, thank you dear. Pahinga ka muna, sige ka. Alright, sige po, thank you dear sa tips. Ngayon naman po, pag-usapan natin itong practical takeaways. Sabihin, ito yung mga practicality, no? Mga simpleng mga paraan natin para yung pamilya magkaroon ng quality and quantity time, sinasabi natin. So, sabi ni Beth kanina, mahalaga parehas. Kung tatanungin natin, ano ba mahalaga, yung quality o quantity time? So, parehas, both, no? Ibig sabihin, parehas silang mahalaga. So, tingnan natin, apat ito, no? Yung first two, share ko yung third and fourth. So, una, no, practical takeaways para sa ating family matters, no? Sa ating buhay bilang pamilya. Number one, be present, not just physically there. Yun ang sinasabi, no? So, ibig sabihin, itong be present and just physically there. Naku, mukhang ako dito, guilty ako dito. Put down the phone. Put down the phone. Ibig sabihin, put down your turn off distractions. No? Sometimes, phone is okay na magamit natin yan, nagagamit natin yan. But sometimes, no, pag hindi natin manage mabuti,
yung oras, lalo na sa panahon na kailangan ng family time, bonding, asawa, anak, no? May kailangan, put down the phone, turn off distraction. Yan po yung sinasabing be present and just physically there. Bilang tayong mga magulang, okay? Alam niyo po, malaking bagay sa mga anak po natin na maramdaman nilang tunay tayong nakikinig. Yan, at nakatuon sa kanila. Kahit sinabi nating 10 to 15 minutes lang na walang phone, ha? Yes. Walang TV, at walang ibang iniisip, no? Pwedeng maging tinatawag ng priceless memory para po sa kanila. Yes. Okay, naalala ko yung priceless memory, di ba? Yung mga lilipin mga bata, no? Wala kay Marie Christian Mariel, wala kaming napalagpas na kami ay naroon nung kanilang mga high school graduation, activities na kailangan yung mga magulang. Yes, amen. No? So yung sinasabi natin, be present and just physically there. So priceless memory po sa kanila yun, no? So put down the phone, ibig sabihin kapag kausap ang anak o ang asawa o sino man, no? Ilayo muna ang gadgets para makapag eye contact. Yes, Eye contact. eye-to-eye contact. So number 2, listen actively. So, ibig sabihin, wag lang pakinggan ang salita. No, 'di ba? Sabi mo dear, ang pakikinig sa yes, puso ang din, pakikinig 'di ba? ay hindi lang sa Sa tenga, tenga, sa mata, tsaka sa Oo. puso. So yun po 'yun, no? Yes. So listen actively, no? And andun ka nga. Oo. Pero yung asawa mo, yung anak mo, daldal ng daldal, may concern, may sinasabi, hindi ka naman nakikinig. Wala ka namang attentive ear na kumbaga talagang ninanamnam mo at nandoon ka talaga, seryoso ka, 101% yung nandoon ka na pinapakinggan. So pakinggan din ang damdamin yan sa likod ng sinasabi nila. So hindi lang pakinggan ang salita, pakinggan din ang yung damdamin nila, feeling nila sa likod ng sinasabi nila. No? So number 3, be intentional. So ibig sabihin po, magplano ng oras sa araw na purely bonding time lang, di ba? Yes. Kahit simpleng laro o kwentuhan, yan, ano. So napakaano nito, no, yung be intentional. Hindi kailangan pumunta ka sa yung sinasabi ni Beth kanina, no, big events o happening ng family, big time happening. Simpleng laro o kwentuhan. May nilalaro tayo noon yung box, ano yung box na parang scramble. No, Google, Google. Kalimutan. Parang Scrabble. Oo, naglalaro po kami noon. Ngayon, ano nilalaro natin? Yung Laki mga na dogs. Yung mga dogs namin at mga cats, alam nyo. Nilalaro pa kami ng mga board games kami ng family noon Ayan Ngayon, dahil mayroong mga work from home na kasi, busy. So, ang nilalaro na namin madalas, yung mga pets namin, 3 aso at 9 na pusa. So, yung mga gano'n, alam nyo po, yung mga simpleng bonding time, kasama namin ang family, yan, nakikipaglaro sa kanila, sa mga alaga nilang pusa, sa kanilang kwarto, tapos mga pets namin. Alam nyo, yung mga simpleng gano'n, mga bonding time yon na sabi nga natin, nakakadagdag ng quality and quantity time sa kanila. So, hanapin lang natin kung ano mayroon sa pamilya na pwedeng maging part ng simpleng kwentuhan o simpleng bonding o simpleng laro. So, ang presence po natin, alam nyo po, investment, kaibigan. Investment. Okay. Ulitin ko, ang presence natin po ay isang investment, no? Sa puso at tiwala ng ating mga anak. Kasi pagdating ng panahon, pag tumanda na tayo, hindi mawawala sa kanila yung mga priceless investment ng ating presence sa kanila, no? Kapag naramdaman po nilang valued sila, ibig sabihin nabibigyan po sila ng pagpapahalaga, sa panahon na kailangan nila tayo, mas bukas sila po sa guidance at love na ibinibigay natin. So, meron po akong gusto i-share, excuse lang. Alright, okay. Doon sa listen attentively, naalala ko po yun, nung one time, meron pong gawain sa church. Nakabis na po ako. Parang Saturday po yata yun. Ngayon, itong aming pong anak na lalaki, nag-message siya. Sabi niya, nanay, pwede ba kitang makausap? Sabi niya, no?
Tapos sabi ko, cellphone lang po yun, no? Pero sa cellphone na yun, sa message niya, naramdaman ko na yung oras pong iyon, kailangan ako ng anak ko. Kailangan niya po na may kausap. Sabi ko, ramdam ko na meron siyang alalahanin. Okay. So sige, sabi ko, sige anak, sabi ko pwede. Yan, usap tayo. Tungkol ba saan? Tapos bumaba siya. Ayun, di nag-open siya ng concern niya. So, usap kami, heart to heart talk. Alam niyo po, kahit na po yung anak namin si Christian, malaki na po yan, ano. Very open po sa akin yan. Mas sa akin po nagsasabi yan, tsaka nagkukwento. Anything, no? Talagang kinukwento niya sa akin. Tapos, so, hindi ko na inintindi yung gawain na maaring hanapin ako. Baka sabihin, ano ba naman yan? Asawa ng pastor? Wala rito. Nandyan lang sa baba. Hindi man lang makaakyat dito, no? Kasi ang concern ko po talaga nung oras na yon, yung anak ko po. Right. No? Nakinig po ako sa kanya, hindi lamang doon sa message niya. Pinakinggan ko po na merong gustong sabihin yung anak ko, yung puso niya sa akin. So, usap kami, matagal kami nag-spend time na nag-usap. Tapos ayun, after nun, sabi niya, thank you, Nay. Tapos syempre, niyakap ako ng anak ko, nagkayakap kami dalawa. Sabi niya, nothing to worry, anak. Basta pag kailangan mo si nanay, nandito lang ako para sa'yo. Wow, sweet naman. Dahil dyan, may extra beauty points ka. Amen. Okay, so yung sinasabi po ni Beth, ibig sabihin po nito, alam niyo mga kaibigan, mga kasama, hindi po sapat na kasama mo lang ang pamilya mo, no? O anak mo sa isang lugar. Abay, kailangan kasama ka rin nila sa atensyon at puso mo. Yes, ano po? So, alam niyo kasi, pwede kasing maging physically nandyan ka, pero mentally at emotionally, wala ka dahil abala ka saan? Sa phone, sa business, sa kumari mo, sa kapitbahay mo, o sa ministry, no? O sa ibang gawain. Tsaka excuse, pwede mo naman sabihin na, later na lang anak, meron pa kaming gawain. Hindi eh. Kasi anak mo yun eh. Kahit na anak mo yun, asawa mo yun, or kaya yung oras na yun, doon kita kailangan, no? Itong oras na to na kailangan kita dito. Kasi pag sinabi mo later na lang anak, wala na. Hindi natin alam eh. Oo. Yun yung oras talaga na kailangan niya ng comfort, ng encouragement, ng attention, ng yakap, ng hugs, no? Hindi natin alam kasi yun ang oras. Baka life and death. Minsan may mga ganun. Sa iba, diba? ganun, di ba? Tapos hindi mo binigyan ng atensyon. Tapos yung pala, yun na. Wala na. Sayang. Sana pala. Hinayang ka, nagsisi ka. Ganun, no? Kasi hindi mo binigay yung oras mo. Yes. So kapag sinasabi nating be present na po mga kapatid, mga kaibigan, friend, no? Ibig sabihin po, ibigay mo ang buong atensyon mo sa tao sa harap niya. Sabihin, makinig ng maigi, di po ba? Makipag-usap nang walang iniisip sa iba. Yes. At maglaan po ng quality time na walang sagabal ng distractions. Dito nararamdaman po ng ating mga anak o kahit sino po sa pamilya na mahalaga sila, valued sila, pinagpapahalagahan at pinahalagan mo ang relasyon ninyo sa isa't isa. Okay? So, number 2, ano yung una kanina? Be present, not just physically there. So, pangalawang practical takeaway sa ating family matters is scheduled both. No? So, ibig sabihin, pag-usapan. Kasi minsan tayo mga magulang, dapat dito, ganitong oras, ganitong araw, ganito tayo punta tayo dito, may lakad. Hindi naman pwedeng ganon. Yung mga bata, no? Yung mga maliliit pa Pwede sila, pa yun. pwede pa yun, Pwede no? pa. Kaya natin silang buhatin, dalhin kahit saan natin gusto. Pero once na nag-aaral, lumaki na sila, yan, nag-aaral na, nag-work, hindi na po pwede yun. Schedule mo. Diba, naalala natin yung si Maris, si Christian, mamaliit pa yung mga tatlaming anak,
kayang-kaya pa namin Oo. silang dalhin kahit saan, Kahit no? saan Sabihin, yan, bibit-bitin namin yan. may free time. Pero ngayon, nag-aaral na, may mga career na. So, schedule both, no? Ibig sabihin po, mga kapatid, plan for quality moments. Siyempre, ibig sabihin, like a family trip or dinner date, but also make space for quantity, Yes, no? amen. Sabihin, small daily connections like breakfast, chats, or bedtime prayers. So, di ba ako, pinagsiserve ko si Beth. Oo. Breakfast. Breakfast. Diba? Ikaw naman, pinagsiserve mo ang mga dogs. Oo. Mga Si bata. Beth, naghahanda sa schooling ni Pastor Marik. Po. Oh, yes, ni Mariel. Oo. Aga-aga namin Oo, gumigising. Diba? So, ganun, schedule both, no? Pag-usapan yung mag-asawa, sino ba ang magluluto? Oo. Sino ba ang magpapakain? Tsaka merong time minsan na merong aga-aga kasi parang hindi maganda yung pakiramdam ko. Gigising ko siya, sabihin ko, dear, pwede bang Right. ikaw muna mag-prepare ng baon ni Maria? O, gigising siya. Dapat lang siyang gumising. So, yung sinasabi schedule, sabihin, Yes. na pag-uusapan naman, na kung sino dito, ganyan. Amen. Even sa marketing, sa pagluluto. Marketing lahat palagi yun. si Pastor. So, small daily connection, sabi ko nga po, like breakfast, chats, or bedtime prayers. So, ibig sabihin po nito, mga kaibigan, mahalaga ang quality time at quantity time. So, Amen. parehas yan. So, quality time at quantity time sa pamilya, hindi pwedeng puro isa lang. No? Oo, special at memorable ang mga big events tulad ng bakasyon, anniversary, birthdays, ayan, o dinner date, at ang tawag doon, mga reunion. Pero kung puro special moments lang, yung sinasabi ni Beth, at wala yung maliliit na araw-araw na connection, mawawala rin po ang closeness. Naalala ko, kami ni Beth, kahit nagta-travel lang kami, kahit family, di ba? Yung travel lang sa amin, pag pupunta lang kami sa isang lugar kasama, para sa amin, connection na yun. No? Isang quality and quantity time. So, ang quality time po ay nagbibigay ng malalim na bonding at special memories. Yan po yung ibig sabihin ng quality time. No? Ulitin ko, ang quality time po ay nagbibigay ng malalim na bonding at special memory. Yung quantity time naman, kahit simpleng kwentuhan habang nag-aalmusal o sabay na nagdadasal bago matulog, ay nagpapatibay sa relationship araw-araw. So, ibig sabihin po, ang healthy na relasyon sa pamilya po ay binubuo ng kombinasyon ng dalawa. Yes, amen. So, malalaking moments na hindi nakalimutan at maliliit na moments na palaging nandiyan. So, bilang magulang, tayo bilang mga magulang, tayo po nandito po shout out sa lahat ng mga magulang na narito, kailangan po nating maging intentional sa oras na ibinibigay natin sa pamilya. Hindi pwedeng puro special occasions lang o puro everyday routines lang, dapat balance. So plan quality moments, maglaan ng schedule para sa mga special activity tulad ng family outing, dinner date, weekend game night. Ito ang nagbibigay ng unique memories sa lagi nating maalala. Minsan kami ni Beth nagpa-plan, manonood lang kami ng TV o isang movie. Ano may pinapod natin? Chosen. The Chosen. Minsan mga Christian movies. Christian movies. Tapos minsan merong time na manood naman tayo yung very light na movie lang, yung nakakatawa. Comedy. So, yung mga ganun, Comedy. quality moments. Protect quantity moments naman. Ibig sabihin ng protect quantity moments, kahit simpleng sabay na pagkain sa umaga, pagtulong sa homework, o nightly bedtime prayer, Huwag hayaang mawala. Ito po ang maliliit pero consistent po na trend na humahabi ng closeness sa family. So number 3 last, be intentional in both. So nabanggit ko na, be intentional in both. Kung may family trip ka, gawin mo itong distraction free at full of distraction. Alam mo, ito yung hindi natin magawa. Alam bakit? Hindi natin maiwan-iwan itong mga pets natin So by God's grace. Kaya si Marit, minsan sabi, nanay, hanap nga ako ng lugar na bakasyon, na pet friendly para madala tong mga alaga. Pero pag napunta sa Japan, paano yun? Iwanan natin sa mga bata. So, be intentional in both, Kung may daily breakfast kayo, yan, gawin mo rin itong meaningful sa pamagitan ng kwentuhan at pakikinig, So, ang tawag natin dyan, meal table fellowship. Yan, tawag, meal table family fellowship. So, kapag pareho nating na-schedule,
ang quality at quantity time, hindi lang memories po ang binubuo natin, kundi relationship Yes. na tatagal habang panahon. Amen. Okay, so ikaw naman, Okay, muna so ako. number It's 3. your time. Number 3 naman, use the little moments. Ito, napakahalaga din po nito eh. Huwag natin underestimate na, saglit ka lang dito eh. Konting oras ka lang eh. Ayan si Mami Elsa. Hello, Mami Elsa. Hello, Kaya Mami. nag-iisang maganda at mabait na aking Yan. mother-in-law. Hello, Mami Okay. Elsa. Mag-heart-heart ka nga, Mami, kung nandyan ka. Okay. Thank you po Mag-stay ka dyan, Mami. pag-tune in. Yan, katulad dito, car rides. Okay. Alam niyo po ba yung pagsakay pa lang po sa car nyo, nag-start na po doon yung bonding. Minsan ganito po kasing attitude eh. Sakay ka, naku, nakakainis naman, traffic naman. Kasi dapat kanina pa tayo umalis. Tignan mo nang nangyari. Puro complain. Pero kung yung pagsakay mo po doon sa loob ng car, and sinimulan nyo na yung kwentuhan, yung mga happy memories, mga tawanan, yun, bonding moment na po iyon, no? Kaya minsan, naalala ko yung na-stranded po sina pastor sa sa NLEX. 3 hours. 3 hours na stranded po sila, no? Sila po, si pastor, si Christian, tsaka si Mariel. Ginawa po nilang bonding time po yun. No, yung pasalubong po dapat na ibibigay sa akin, yun po kinain nila. Sabi ko, praise God, buti na lang nakabili po sila ng food. Biruin niyo po, 3 hours po sila na stranded sa NLEX. Nakauwi sila to 48 in the morning na po ng Tuesday. Yun, no? Tapos yung cooking together, yan, no? Aba nagluluto, kwentuhan. Yan, no? Then even chores can be bonding time. Yung paglilinis sa bahay. Minsan kasi nagiging reklamo. Kunyari, mabigat. Tsaka isa pa yung mga little moments, bawa may dadalawin ka, short visit na nga, mag-aasaran pa, magko-complain pa, magagalit pa, manunumbat pa. Di ba yung ganun? Cancel yun. Kasi yung mga ganong mga little moments, i-treasure din po natin yon. Kahit sa mga little moments, pwede rin po yung quality time and quality time. Ayan, no? So, ibig sabihin po rin ito, hindi lang sa mga special occasions, yan, paulit-ulit na po kami, pwedeng magkaroon ng meaningful bonding. Minsan anong okasyon? Bakit nagluluto ka ng anong okasyon? Bakit nagdala ka ng ganitong food? Wala lang, gusto mo lang Gusto mo lang magdala, no? So, yun. So, katulad nung dumalo po kami doon sa brother ko, nagpaluto pa kami kay Uncle ng seafood festival, no? Yung kanyang specialty, di ba? Yung mga ganun. Wag ka na magtaka na anong okasyon, bakit? Para ibig sabihin, dear, make it small little things as special family bonding. No? So, kami po, nung nandun po kami, nakadistino kami nung sa Central, basta pagdadalo po yung family namin, nagpapaluto po talaga kami ni Pastor doon. Catering baga, ganyan. Talagang, kasi yung cook po doon, very close po sa amin ni Pastor. Kaya nakakapag-request po kami doon ng luto. Kaya, kala mo, catering style. Yan. Hindi lang po yon. May uwi pa, no? May rhapsody pa po, may take out pa sila, no? 'Di ba? So ang sarap po nung ganun eh. Yung wag natin ipagdamot yung kaunting oras na nga pagdadamot mo pa. Tapos basta kung ano yung ikasisiyan ng loved ones mo, ng family mo, ibigay mo po, no? I-share mo. Yes, wag mong ipagdadamot po 'yun. Yan, no? Tapos kahit yung simpleng araw-araw na gawain yan. Yung kahit yung pagpunta mo kung saan lang, punta sa church, punta sa school, yan. Lalakad lang kayo dyan. Dyan sa labas. Yun, bonding time na yun. Ha?
Yung sabay na, Sa hospital, Yes, check up. mm-mm, Di ba na kapon, ganun, no? sinamahan kita? yes, kahit na Oo. ang tagal, Kahit at tagal, least, tagal natin sa di hospital. ba? Kahit Minsan, ang maghihintay. tagal naman, ganyan. Ako naman, sabi ko, sige na nga, pag wala pa, uwi na tayo. Sabi ni Pastor, nandito na tayo. Oo Di nga. ba? So, wag na mag-complain. Sayang sa gasolina. Ganun, no? So, yun po yun. Then, pwede nating gawin yung mga pagkakataon para mag-connect po tayo sa isa't isa. Mga video call, video chat, di ba? Kaya praise God, no? Ang galing-galing ng Lord talaga. Technology, Oo, sa technology, biro mo, nasa ibang bansa yung loved ones mo, nakakausap mo, video chat mo, di ba? Wala ka namang kakayahan para pumunta doon sa lugar na yun, bawa sa Canada, sa US, o mag-video chat, okay, na? So, kapag ginagamit natin ang maliit na sandali para makipag-usap, magturo ng values o simpleng mag-enjoy kasama ang family. Nagiging natural po ito sa kanila na mahalaga ang relationship. Diba? Pinagpapahalagahan mo ang relationship. Okay? So, hindi kailangan maghintay ng perfect time, no? Para mag-bonding. Darating po ito in God's perfect time. In God's grace. Yan, ma'am. Minsan, nasa harap na natin ang opportunity sa ordinary na gawain. Okay. So, practical tips, no? Use the little moments. Yung sinabi ko, car ride. Yan, no? So, kahit pag sa car rides, minsan may mga joke time pa po dyan, no? Gawin po natin yan. Kapag nasa biyahe, yan, no? Pwedeng moments din yan para mag-usap ng tungkol sa plans, sa ministry ng family, ano ba yung mga goals natin. Yan, pwede po yan. Pwede magkantahan, mag-worship habang nasa sa loob ng sasakyan, no? Instead na magreklamo sa traffic, gamitin mo na lang po yung time mo na makipagkwentuhan, no? Yan, sa family. Kung sino man yung kasama nyo po doon sa sasakyan. Yan, cooking together, mag-prepare ng food, yan, no? Sabi na natin yan. Kailangan maging patience lang po tayo sa isa't isa. Mga chores, yan, yung paglilinis, no? Kailangan ini-enjoy din po natin yan kasama ng ating family. Walking together, no? Kahit simpleng lakad lang po, no? But pag naglalakad naman, walang iwanan, hindi yung nauuna yung isa nasa likod, di ba? Dapat sabay. Ka sa akin. Yung mamaya, holding hands. mamaya naglalakad ka, paglingon mo, ay, wala na pala yung asawa ko, sana napunta. O, di ba? Kailangan sabay din naglalakad. At ito pa yung waiting time. Kapag naghihintay, hapon yan. kapag naghihintay, gawin nating opportunity din ito na yung minsan sa cellphone, okay? Lalo na pag mag-isa ka, no? Waiting time sa cellphone, yung mga short meditation, ganyan. Kapag kayong dalawa naman, ganyan, kwentuhan, tapos kain, no? Kain ng kung ano mga pagkain pwedeng kutkutin po dyan, yan, no? Talagang i-treasure yung bawat moment na ganyan. Ang sikreto po talaga ay intentionality. No? Kapag sinadya nating gawin meaningful ang maliliit na moments, mas lalalim ang connection kahit walang malaking event. Ay hirap po kasi magkasama na nga, hindi pa rin nagkakaroon ng connection sa isa't isa. No? So, grab the opportunity na to connect with each other at saka grab the opportunity na to share then the love of God. Yan. Okay? So, yan. So, be intentional. Nabanggit na rin ni Pastor Edric po yan. Intentional po ang lahat dapat. At kasama din po dito yung active listening. Okay? Nabanggit na rin po kanina yan na dapat nakikinig. Mahirap pong makinig ang isang tao kapag nakahawak ang cellphone. Mahirap pong makinig ang isang tao kapag ang nakatutok siya sa cellphone. Diba? Wala, hindi mo maririnig. At isa pa po pala, sabi ko nga po, kahit po sa gabi, okay, pag nasa kama na, pag matutulog na, wala ng cellphone. No? At ito po yung isang natutunan ko. Let's say may kausap ka po, or bawa, spouse mo, anak mo, tapos hawak mo cellphone mo, scroll ka ng scroll, nagsasalita ang anak mo, asawa mo,
ibig sabihin po no, mas mahalaga yung cellphone kaysa sa asawa mo, sa anak mo, kung sino man yung kausap mo po dyan. Diba? Ilagay mo po yung sarili mo po doon sa taong yun. Kinakausap mo pero gadget ang hawak. No? Kaya minsan, sabihin ko, Lord, sana masira po yung gadgets niya. Sorry Lord. Yan, no? So, wag po natin gagawin yon. Napaka-importante po nun. Okay? So, minsan kasi, na yan din po nagiging dahilan. Hindi naman ako pinakikinggan sa bahay. Meron akong gusto kong makipag-usap. Wala naman time sa akin. Puro naka-cellphone, naka-gadget. Anong gagawin po ng member ng family? Hahanap po ng kausap sa labas. No? Lalo na po sa mga anak. Kaya maging sensitive po tayong mga parents po dyan. No? Hindi yung meron time for everything. Yan. Then, sample meaningful questions for family bonding. So, number 1, ano ang pinakamalaking blessing na naranasan mo this week? Yan. So, number 2, may bagay ba na gusto mong i-achieve ngayong buwan o ngayong linggo na to? Paano kita matutulungan? Yan. So, number 3, ano ang isang bagay na nagpapasaya sa'yo ngayon? 4, mayroon bang challenge na nahihirapan kang i-share? Pwede mong i-open sa akin. Yan, usually sa mga anak. Dapat maging sensitive tayo sa anak natin. Kahit sa spouse po, no? Yung bang, kasi as a family, dapat kilala nyo ng isa't isa. Anak, meron bang masama sa'yo? Not feeling well ka ba? Halimbawa, sa spouse mo, napansin ko, tahimik ka, may iniisip ka ba? Nag-aalala ka ba? Okay, nakikita mo, spouse mo, tawag dito, ano ba? Barang hinahaplos-haplos yung kata. Hindi ka, ako na maghilot sa'yo, ganun. I-massage kita, ganun, no? Ganun dapat maging sensitive tayo. Then, ask the Holy Spirit, Lord, Holy Spirit, help me ng ano ba ang pwede ko pang ma-serve sa family ko. Yan. Then, number 5, ano pa ba dyan? Ano ang isang memory natin bilang family na gusto mong maulit? Okay. Actually, sa akin po, no, yung mga bagay na kaya nga napakahalaga ng bawat oras at panahon. Kasi, yun yung isa sa sinasabi ko na hindi na kasi maibabalik yun no? Siguro, may mga pagkakataon na pwedeng maulit, pero sa ibang atmosphere, ibang opportunity, sa ibang pagkakataon na. Kasi I believe, share ko rin kay Pastor Puto, I believe that every day is a new day. Every day is a new beginning from the Lord. Kaya nga sabi sa Isaiah, merong something new na pinrepare talaga ang Lord for us. Diba? Sa Lamentations, chapter 3, no, that His mercy are new every morning. Great is thy faithfulness. So, bawat umaga may bagong opportunity binibigay ng Lord. So, kaya nga ang tanong is, Lord, what's next? Lord, what's next to our family? Lord, ano yung susunod naming bonding? Ano yung susunod naming yung masayang adventure, no? Uulitin, pero mas exciting ngayon, no? Kung in-excite tayo ni Lord noon, mas exciting ngayon. Kasi ile-level up ni Lord to ng mas maganda, mas sweet, no? Mas memorable. Yun po ang sa akin. Yan. Then 6, kung may isang bagay na pwede natin baguhin sa daily routine natin, ano yun? Yan. Pwedeng pag-usapan sa family yan. Siguro yung pang nag-uusap tayo, walang pikunan. Gano'n, no? Ano ang natutunan mo kay God nitong nakaraang linggo? Yan ang madalas naming itanong sa mga anak namin, lalo po kay Mariel. Anak, ano yung message sa chapel service nyo? Ano ang message ng Lord sa'yo? Ganyan, no? So, kapag sumagot po sila, okay, sa mga tanong na to, yung family members natin,
Huwag po basta magbigay agad ng advice. No? Hindi naman ang hihingi ng advice, ikaw puro ka advice. Makinig, yan, no? Minsan may kailangan muna nila na pakinggan mo, at maintindihan mo ang nararamdaman nila bago ka magsalita. So, kahit doon sa mga anak namin, nakikinig muna kami. Tapos sa isip ko, Lord, Holy Spirit, ano po ang comfort na ibibigay ko sa anak ko, ano encouragement ibibigay ko sa anak ko, ganon. Yan. So, yan. Okay, So, praise it's my God. turn naman. Yan. Pahinga ka muna, dear. Okay, sige po. Almost matatapos na po tayo. So, gusto po ko pong magtapos sa ating illustration for tonight about is quality time more important than quantity. So, isipin mo po ang isang puno. Ano po? Ang isang puno. Kung minsan mo lang didiligan, pero todo effort ka sa araw na iyon, magdadala ka ng pinakamahal na pataba. Ano po? Pinakamalinis na tubig, at ang pinakamagandang pot, no? Maganda, pero kung pagkatapos noon, matagal na walang tubig, no? Malalanta pa rin po ang puno. So, ano ibig sabihin po nito? Ganon din po sa relasyon natin, lalo na sa ating pamilya, magulang sa anak, anak sa magulang, o tayo bilang isang pamilya, no po? Oo, mahalaga po ang quality time, yung moments po na special, memorable, at puno po ng meaning. Ibig sabihin po yan, no? Pero kung wala ang quantity time, ibig sabihin yung regular, consistent, no? Araw-araw na connection, hindi rin po magiging malusog ang relasyon. Okay? So, kaya tulad po ng puno, ano po, na kailangan po ng regular na dilig at tamang nutrients, no po. Ano ba ang tamang nutrients ng puno? Araw, tubig, Tapos yung i-cultivate mo siya, lagyan ng fertilizer. fertilizer. Di ba? So, kailangan yun. Ganun din po sa ating pamilya. No? Kailangan po ng regular ang tamang nutrients, no po. Kailangan din natin ng balance. Yan po sinasabi ko palagi dear, no. A balanced life is a healthy life and family. So a balanced family is a healthy family. So tandaan niyo po 'yan, ano po, tayong mga magulang, tayong mga anak. So kailangan balansehin natin ang ating mga buhay para po sa lahat-lahat. At kapag naging mabalanse, sabi nga natin, no, parang katawan natin, a balanced diet is a healthy life, di ba? Katawan natin, kailangan din ng balanced diet. So, the same thing, ang ating pamilya, kailangan din po ng pababalanse, okay? Kailangan din ng balanse ng quality at quantity time para lumago ang relasyon ng bawat sa ating mga pamilya. So, nasa conclusion na tayo, then after ikaw na mag-closing prayer. Sa totoo lang po, hindi dapat mag-away, ang quality at quantity time sa ating pamilya. So, ibig sabihin, magkasama silang susi. Ayan, Pareho silang ingredients, the same ingredients na kailangan ang quality at quantity time. Magkasama silang susi sa matibay, malakas, masaya at matagumpay po na relasyon. So, ang quality time ang nagbibigay po ng lalim, espesyal na alaala. Habang ang quantity time naman po ang nagbibigay ng stability at closeness natin sa pamilya araw-araw. Kung puro quality moments lang, pero bihira naman magkasama, magiging mababaw po ang connection. Kung puro quantity naman, pero walang intentionality, magiging parang routine lang na walang impact. So, ibig sabihin po, ang tunay na healthy, balanced relationship ay yung may consistent presence at intentional moments, po? Sa pamilya, ibig sabihin, ito po ay regular na oras para sa isa't isa, kayo na mag-asawa, kayo na mag-anak o magkakapatid, at sinasamahan po ng effort na gawing makabuluhan ang bawat pagkakataon. So, parang sinasabi ng Diyos po sa atin, love is spelled, dear? Love is spelled what? T-I-M-E. Oh, galing. So, love is spelled T-I-M-E, time. Both, in big moments and in everyday life. Right, sige. Say closing verse and prayer. From the Word of God, Psalms 90 verse 12. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So, ang
talatang po ito ay paalaala na maikli at limitado po ang buhay natin dito sa mundo. Life is short, life is temporary. No? So kapag sinabi po ng ating Panginoon na to number our days, meaning maging aware po tayo na bawat araw ay mahalaga at hindi dapat sinasayang. Amen. No? So kapag naintindihan natin na may mga hangganan po ang oras natin, no? 24 hours po tayo, no? So hindi natin hawak po yung oras natin eh. Ang Lord Jesus lamang po ang may hawak ng oras natin. Kaya nga po, napakalaga yung bawat oras ay ating pong spend it wisely, lovingly, patiently. Spend it wonderfully with the people we love, no? The people that yung malapit sa puso natin, lalo yung family natin. No? So kapag naintindihan po natin na may hangganan po yung mga oras natin, na hindi po tayo may hawak ng oras natin, mas matututo po tayong mamuhay ng may purpose, no? Ayon po sa kalooban ni Lord. Amen. No, may purpose po talaga tayo. And God has given us an appointed time. God has His own timetable. Iba po ang timetable ng Lord sa timetable po natin. So ito magbibigay po sa atin ng heart of wisdom. Isang puso na marunong mag-prioritize, magpahalagang, mag-appreciate, mag-acknowledge ng tama. Marunong magmahal ng totoo, magmalasakit ng totoo, marunong mamuhay sa mga bagay na may eternal value. No? Sabi nga, life is short, but life is temporary. Isa nakakalimutan na life after death is eternal. No? Yan ang pinaghahandaan po natin dapat yan. So, madaling salita, kapag alam mong limitado ang oras mo, gagamitin mo ito sa pinakamahalagang paraan. Para sa ating Panginoon, no? Para sa Diyos, gamitin natin ito. Na siya po talaga ang ating pong Panginoon. Siya po ang dapat natin bigyan ng pinakamahalagang oras sa buhay po natin at sa mga taong pinagkatiwala niya sa atin. Okay? Sige po, tayo po'y manalangin. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. So Lord, Abba Father, our Creator, who created family, O God. Thank you, Lord Jesus, for you are our Savior. Thank you, Lord, for giving our family, O God. Maraming salamat, Lord, dahil mahal mo po ang bawat pamilya namin, Panginoon. Father, we thank you, Lord, sa mga teachings, sa mga learnings na ito that comes from your word, O God. Maraming salamat, Panginoon, for giving us quality and quantity time. Lord, help us to spend yung mga oras po natin, yung oras namin sa family namin na meron pong halaga. At pahalagahan po namin ang bawat isa. At wag po namin i-take for granted ang family namin. Kahit na minsan, dahil sa sobrang busy din, we are trying our best, O God, to spend quality and quantity time with our family, O God. And we pray, O God, na ang bawat family, Lord, ay maging appreciative, O God. Mag-connect po kami sa isa't isa sa kabila po ng aming kaabalahan. Lalo tigit sa lahat, Panginoon, sa iyo. Father God, you are the God of order. You are the God na ang gusto mo, Panginoon, sa family namin ay talagang merong unity, merong peace, Panginoon, meron pong joy. Kaya, Father God, while we are here on earth, Lord, be with us, Holy Spirit, and take over. Ano man, Panginoon, yung mga pagkukulang sa family, Lord, forgive us. Help us to be, yung maging maunawain kami sa isa't isa. Huwag namin makita yung kakulangan, yung kahinaan ng bawat isa, kundi makita namin, Lord, yung presence mo sa presence ng aming family, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, for giving us this balanced quality and quantity time sa aming family at sa aming mga loved ones, sa mga kaibigan din, Panginoon, na ginagamit mo rin as our family, O God. And thank you, God, digit sa lahat sa iyo, O Abba Father, for giving us the Lord Jesus Christ. And thank you, Lord, for being a part of your
kingdom family, O God. Mm. And thank you, Lord, because we are your daughters, your sons, Panginoon, in your kingdom family, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Lord, dismiss us with your love, with your shalom. Dismiss us, Lord, with your peace that surpasses all understanding. Dismiss us, Lord, with so much love, with your lavish love, Panginoon, sa bawat sa amin. And thank you, Lord, for who you are in our lives, Panginoon. Manatili ka, Panginoon, sa bawat family namin, Lord God. To you, O God, we offer to you our family, O God, and cover us with your precious blood, O Abba Father. This I pray, O God, in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Sige po, at atin pong tanggapin po ang pagpapala ng ating Panginoon. At ngayon, mga kapatid, mga minamahal sa sambayan ng ating Panginoon, naway ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang biyaya ng ating Preso Kristo at ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay sumainyong lahat. Naway gawing makabuluhan ng Diyos ang bawat araw ng ating pamilya, puno ng presensya at pagmamahal, at gabayan tayo sa lahat ng oras, sa malalaki man o malalait na sandali, para magdala ng kalwalhatian sa Kanya. I bless you now, brothers and sisters in Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Hallelujah. So muli po, maraming salamat po. God bless po sa bawat God pamilya bless na everyone. narito. Thank you po. We pray that yung ating podcast for tonight ay naging pagpapala po sa atin. Kung na-bless ka sa episode na ito, share mo ito sa isang kaibigan or kapamilya. Yes. Amen. Para tayo din naman ay maging daluyan po ng pagpapala by sharing this podcast sa ating mga pamilya, kaibigan, o mahal sa buhay. Okay, so muli po, ito po ang inyo pong lingkod, Pastor Edric. And Beth. Remember, sa pamilya, both quality and quantity time matter. Lalo na kapag kasama si Lord sa gitna. Shalom. Amen. And Shalom. God bless everyone. See you tomorrow night again po. Salamat po sa pagsama sa atin. God bless. God bless. Okay.